Alam nyo ba guys na ang Fort Santiago sa Intramuros, Manila ay isa sa mga 100 places in the Philippines that you won't dare to visit. Itinuturing itong isa sa mga pinakatanyag na atraksyon sa lungsod ng Maynila dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan. Ang pambansang bayani na si Jose Rizal ay gumugol dito ng kanyang mga nalalabing araw bago siya ipinapatay sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta noong 1896. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga kwartel sa kuta ay nagsisilbing mga bilangguan kung saan marami ang pinahihirapan at pinapapatay. Sa madilim nitong nakaraan, hindi na nakakapagtaka kung bakit may mga nakakatakot na kwento na nakapalibot sa Fort Santiago. Meron ng mga naiulat na mga sightings na mga taong may suot na matagal ng damit na naglalakad sa lugar sa gabi. Bukod doon, mayroon ding kwento ng isang pari sa panahon ng Espanya na lumilitaw sa photo op kasama ang isang pangkat ng mga turista. Ito nga pala yung Fair Matrix dito sa Intramuros. Tara nang pumasok dito sa loob ng Fort Santiago. Naku, gabi na guys. Kaya medyo scary. Alam niyo ba guys na ang Fort Santiago ay isa sa mga pinakamatagal ng istruktura na itinayo ng mga Espanyol noong 1571. Ang Intramuros ay kilala bilang the Walled City of Manila. Alam niyo ba guys na ang Fort Santiago ay dineclare as a national monument and a national shrine known as Shrine of Freedom in honor of Dr. Jose Rizal. Ang Fort Santiago sa Maynila ay may mayamang kasaysayan, kabilang ang paggamit dito bilang kulungan noong panahon ng kolonyal ng Espanyol. Mayroon ditong pinaniniwalaan isang multo ng isang umiiyak na babae, posibleng isang nagdadalamhati na balo o isang nawawalang kasintahan ay nakikita itong gumagala sa lugar. Ang kwento ni Maria Esperanza, ang umiiyak na babae sa Fort Santiago. Tara, samahan ninyo akong alamin ang kwento ng pag-iibigan ni Maria at Manuel. Sama-sama nating panoorin kung bakit nga ba sila umiiyak. Napakaraming namatay at ito din ay ginagamit na kulungan ng mga rebelde at kaaway ng mga Espanyol. Dito, sa gitna ng mga anino ng panahon, gumagala ang isang nakakatindig balahibong presensya na kilala ng mga lokal bilang ang umiiyak na babae ng Fort Santiago. Sino nga ba siya? Bakit nga ba siya umiiyak at naghihinagpis? Kilalanin si Maria Esperanza. Ang kanyang kagandahan ay parang isang magandang buwan na naging saksi sa kanyang malungkot na kwento ng pag-ibig. At ito naman si Manuel, ang magiting na revolusyonaryo na buong loob ng lumaban dahil sa paniniil ng mga Espanyol. Ngunit parang sila ay pinaglalaruan ng tadhana. Natuklasan ang kanilang lihim na pag-iibigan at tinambangan ng mga sundalong Espanyol na nagtatago upang sila ay patayin. Buong tapang na lumaban sila, ngunit binaw lahat ang kanilang masayang pag-ibigan ay nauwi sa malungkot na trahedya. Kasunod nito, ang diwa ni Maria ay tuluyang nanatili sa lugar ng Intramuros na saksi sa kanilang malungkot na pag-iibigan. Nakasuot ng puting damit, ang kanyang malauwak na buhok ay umaagos na parang talon ng dilim. Siya ay gumagala sa gusali ng Intramuros at umiiyak dahil sa pag-iibigan na nawala sa kanya. Ang kanyang malungkot na mga hikbi ay tila naririnig pa rin kahit sa paglipas ng mga panahon.
sabi ng ilang bisita sa Fort Santiago, ay nakita nila ang buto ni Maria sa kalaliman ng gabi. Ang kanyang translucent anyo ay tumataos-tos sa malamig na mga pasilyo. Gumagalaw siya sa hangin na nagdadalamhati. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan na sumasalamin sa walang hanggang sakit sa kanyang puso. Ang ilan ay nagsasabing nakaramdam sila ng lamig sa hangin na para bang ang bigat ng kanyang kalungkutan ay nananatili sa bawat paghinga. Ang lokal na alamat ay nagbababala laban sa paggambala sa kanyang panaghoy. Dahil ang mga maglakas na loob na gumimbala sa kanyang lugar ay maaaring matagpuan ang kanilang mga sarili sa gitna ng hindi inaasahang sitwasyon. Sa paglipas ng mga taon, ang alamat ay nananatili na ipinapasa sa mga henerasyon. Ang umiiyak na babae ng Fort Santiago ay nagsisilbing isang matinding paalala ng isang panahon kung saan ang pag-ibig at paghihimagsik ay nagsalubong sa gitna ng mga pahina ng kasaysayan.